asking why is yesterday much farther from today? And why just things don't stay the way they are? It's a fact I can't deny, the letting go of ways that I embrace is not that easy, but I know that you'll be always there for me through changes, through every shift and turn and alteration life may bring. I know that you'll be there for me through changes. Without a doubt, indeed I know you'll never leave me all alone as I walk this road to grow through changes. I thought I had to pitch my tent and settle on a place under your cloud. But when it's time to move on, I just can't. I was afraid to deviate, scared to go with you to higher ground. But when I tried to take my leap of faith, I found you there for me through changes, through every shift and turn and alteration life may bring. I know that you'll be there for me through changes. Without a doubt, indeed I know you'll never leave me all alone as I walk this road to grow through changes. Even if I just can't understand, I will cleave on you, believe that you'll be there for me through changes, through every shift and turn and alteration life may bring. I know that you'll be there for me through changes. Without a doubt, indeed I know you'll never leave me all alone as I walk this road to grow through changes. Welcome to the Greatness Hub, the official transformational online channel of iHealth. And I will be your host, Master Coach Pastor Dave Javier. The title of my program is Led to Lead, Biblical Principles on Leadership, Governance, and Dominion. Watch me every Friday at 6 p.m. to 7 p.m. here at the Greatness Hub channel. Watch me. God bless you and see you. Like us and follow our Facebook page. This is Coach Dave at your service. Thank you. Stay blessed. Good morning! Ayan. Magandang umaga po sa kanina pa lamang ay nakatutok na sa ating
isa na namang Kotsikwentuhang Dave-Davean. Ayan. So tayo po ay palagi ang napapanood every Tuesday and Thursday dito lamang po sa Kotsi Dave at Your Service Facebook page. Ayan. At ngayon nga po ay araw po ng Tuesday. Tama ba? May 18, 2021. At napakaganda po ng ating tatalakayin today. Of course, ito po ay mga napapanahon, part pa rin po ng pandemic, no? Part pa rin ng ating mga ilang mga new normal activities na ating nararanasan dahil nga po sa mga pabago-bagong sitwasyon. Kaya nga kanina narinig din natin ang isang napakagandang special number. At the same time ay ito po yung mga serye ng ating pagbibigay ng tribute o pagkilala, pagdakila sa ating kapatid na umuwi na po sa Panginoon, na mag-iisang taon na po ngayong buwan ng May, ang ating very own beloved Mayor Johnny Villanueva Tugna. Kaya siguro mapapansin nyo from the start ng ating May program ng Kotsikwentuhang Dave-Davean ay halos siya po yung ating introduction na mga awit in tribute na rin po sa kanya bilang ating dakilang kapatid sa ating Panginoon. Of course, part pa rin ng Mother's Day celebration ito. Why? Kasi isang mami din ang ating guest today, pero ang tatalakayin niya naman is about work from home. So, mamaya siya na po ang magpapakilala sa bawat isa sa atin kung ano po, saan po siya nag-work at ano po ang kanyang present situation ngayon, lalo na magpapaliwanag po ano bang ibig sabihin ng work from home. Let's watch muna po ito, then I will give you our guest this day. Babalik po ako. Ayun, sa umagang ito ay nakita niyo na ang kanyang picture. Actually, kanina pa lamang no, ay expose na yung beauty ng ating guest. And without much ado, gusto nating bigyan ng isang Kotsi Dave at your service. God bless you. Welcome sa ating nagpaunlak. Maraming salamat po. Si Ma'am Maricris Galang Pamit. Good morning po, Ma'am. Good morning po, Pastor Dave, Coachy Dave. Good morning everyone. So, bagay na bagay yung ating no, yung tandem natin, no? Si Kotsi Dave at saka si Ma'am Maricris, no? Rhyme na rhyme, no? So, ayan, makakasama natin mamaya si Ate Chris, no? Tawagin na lang natin siyang Ate Chris para hindi kabahan yung ating mga viewers, no? Hindi naman halata sila na sila yung kinakabahan, no? Pero sa umagang ito, napakaganda ng ating, yan, kanina pa nag-iikot-ikot yung ating nakalagay dyan. May 18, 2021, sa ibaba, mababasa nyo ang Kotsikwentuhan ng ating mga work from home dito sa Kotsikwentuhang Dave-Davean, no? With Ma'am Maricris Galang Pamit. Tama ba spelling, Ma'am? Baka i-correct mo lang at pwede pa nating ipa-edit yan sa mga tao natin dito sa ating studio. Wow, studio, no? At malamig dito sa studio kaya medyo mapapansin nyo from time to time lumilipad-lipad yung buhok ko. Parang nasa isang tabing dagat, no? Kasi summer pa rin ngayon, Ate Chris, no? Pero without much ado ay nais nating bigyan ng in a way kaalaman kasi lagi nilang naririnig yung salitang work from home. Sometimes nai-interchange ito sa tag na work at home. Pero this morning, napakapalad ng ating mga viewers. Mamaya, huwag kayong mag-alala. Papakita namin ang inyong mga pagbati. Ayan, naka-ready na kasi Ate Chris din yung mga pagbati. No? Habang kami nagdi-discuss dito, pwede namin ipakita dyan sa baba yung mga bumabati na kanina pa. Para kasi minsan nagwa 100 plus yung comments, hindi ko mabasa isa-isa. Kaya ang ginagawa ko, as we are talking, discussing our topic for today, ay pwede rin nating ipakita. So, sa umagang ito, Ate Chris, bigyan mo kami ng kahit kaunti man kasi baka pag dumami, ikaw na kaya ang ako na lang ang guest. Ay ano ba talaga yung ibig sabihin ng
ng tinatawag na work from home? Sige nga, sabihin mo nga sa amin, Okay. Ate Chris. Okay po. So, again, good morning everyone. So currently po, marami po tayong mga kababayan na mga manggagawa na kagaya ko na naka-work from home na nagsimula nung nag-start po yung ating pandemic last year. So ako po ay naging work from home from April po, nung nag-start po yung actually March, nag-start yung pandemic. So more than a year na po akong naka-work from home. Originally naman po talaga ang trabaho ko po ay sa opisina. And yung office po namin ay nasa, located po ito sa Santo Tomas, Batangas. Dun po yung trabaho ko. At I think marami pong nakaka-relate sa akin dahil nga po dun sa mga protocols po ng IATF at ng ating government to minimize yung pagsasama-sama ng mga tao in confined places kagaya ng mga opisina, ng mga trabaho, workplace, ay nagpa-work from home po. Encourage po yung work from home. So pag sinabi po nating work from home, ito po yung klase ng pagkatrabaho na yung trabaho mo ay dinala mo doon sa bahay. Na magagawa mo pa rin, made-deliver mo pa rin yung mga expectations sa'yo sa trabaho kahit ikaw ay nandoon sa loob ng bahay. Meron naman mga work at home. Ito yung sinasawag nating work at home. Eto talagang sa bahay talaga yung trabaho nila. For example, mga freelancers or mga by nature talagang sa bahay na lang sila. For example, business, ganyan. Or meron ding mga jobs na puwedeng sa bahay lang talaga gawin. May mga gano'n po. Meron naman, ito naman sa amin work from home, originally po talaga from a certain workplace po talaga na na ginagawa po namin, dinala sa bahay, kaya work from home. So ito po ay naging bunsod lang po talaga nitong pandemic, pero sa ngayon po tinitingnan na rin po yung, magkaroon ng talagang policy for work from home, and I think yung government din po natin nagpu-push din po sila ng mga batas, para magkaroon ng guidelines for work from home. Ayan po. So isang, paunang information, Pastor Dave, Coach Ayan, Dave. maraming salamat sa iyong paunang information. Siyempre, pag may pauna, may pangalawa yan, no? Okay. At kanina, may mga nagme-message sa akin habang nakikinig ako sa iyo na talagang nabe-bless sila kasi sa totoo lang, iba yung naririnig mo lang, okay? Iba yung naipapaliwanag sa iyo at iba din naman yung ang nagpapaliwanag ay ginagawa niya talaga yon. Kasi mahirap din yung tinatawag nating okay, naandyan si paring Google, naandyan si maring Hmm. Wikipedia. Nabasahin mo siya, mag-walkthrough ka doon sa mga information, pero kaya nga tayo ay nanghingi tayo ng favor kay Ma'am Chris para samahan niya tayo sa programang ito kasi iba din yung ang magkukwento sa iyo ay yung nandun siya sa larangan na yon ng work from home, no? Kaya nga yung mga past issues natin at mga episodes natin sa Kotsewentuhang Dave Davean, pinicture natin ng isang online teacher, 'di ba? Mhm. Tinignan din natin ang damdamin ng isang online students. Kasi nagkaroon tayo ng pagbabago din when it comes to education. So tinignan din natin yung online mother, no, yung gumagawa ng assignment. Hindi natin binuko, no. Pero yun ang katotohanan, 'di ba, Ate Chris, na ngayon ang lahat ay work from home. Now, speaking of work from home, may mga tao na nagtatanong, baka pwede na rin akong work from home. Paano ba Hmm. nade-derive o paano ba Mhm. nagka-come up sa isang work from home ang isang opisina? Masasabi ba Mhm. nating true to all ng trabaho pag Mhm. sinabi nating work from home? I-explain mo nga ulit, Mhm. ate, yung pangalawa Okey, mong yan. okey, yung pangalawang, impormasyon, okey. Yan, Pagkatapos nung okay. pangunang impormasyon, sa amin po sa company po namin, nagtatrabaho po kasi ako sa isang manufacturing company, nagma-manufacture po kami ng mga packaging products na ginagamit ng mga consumer good companies kagaya ng mga, Nestle for example, 'yan. So yung pong company namin is part of the essential goods and services manufacturer kasi mga parang nasa basic goods po yung sinusuport. Ngayon, ang by default, 'pag sinabing by default, ang parang standard
schedule is work from home unless may business need na nandoon ka sa mismong work location. Ngayon, ano yung mga roles, ano yung mga position or mga trabaho na may business need na dapat nandoon ka? Ang example niyan ay yung mga production operator. Siyempre, sila yung mismong gumagawa doon sa loob ng factory. Yung lahat ng mga nandoon nagsusupport sa operations, sa production, kailangan na nandun sila. Of course, hindi pwedeng work from home ang production operator dahil hindi naman niya maiuwi yung makina sa bahay. So, kaya doon siya, doon sila. Ngayon, may shifting naman yan. Ngayon naman, medyo lumuwag na rin yung restrictions, kaya 100% na yung schedule doon sa operations. But then, yung total employee population namin, kailangan pa rin sumunod doon sa protocols na hindi pa rin pwedeng 100% pumapasok. So, kung kaya mo namang dalhin yung trabaho mo sa bahay, kagaya ng trabaho namin, kasi ako po ay sa HR, so hindi naman kailangan na, pwede namang hindi mo siya gawin doon sa mismong opisina, pwede sa bahay, then do it. Ganun ang gagawin. Yun ang setup namin. So, may mga iba din pong positions like sa finance or sa yung ibang roles na hindi naman kailangang physically nandun sa opisina, pwede pong mag-work from home. So, in short, hindi po lahat ng trabaho ay pwedeng work from home. Yan. So, yung Yan, lang po, gusto ko yan. yun lang po pwede. Gusto ko yan, Ate Chris, yung sinabi mo, hindi lahat ng trabaho ay work from home. Kasi may kilala ko, Ate Chris, no, para lighter moment lang. Si Pulterero siya. Nagtatanong siya, Coach Dave, narinig ko yung work from home. Pwede ba ako bilang sepulturero sa sementeryo mag-work from home? Aba, hindi pumayag yung kaibigan niya, Ate Chris. Sabi niya, oy, baka ma-work from home yung sepulturero. Ako rin, gusto ko mag-apply ng work from home. Ano bang trabaho mo? Imbalsamador. So, oo, Ate Chris, bigyan muna natin sila ng konting dyan mamaya ha. Ano ba yung mga work from home na pwede at saka yung work from home. Kasi baka yung iba, pag natapos tong programa natin, mag-demand. Boss, narinig namin sa Kotse Wentuang Dave-Davean ni Coach Dave na maganda pala yung work from home, lalo na yung mga testimony na maririnig po natin mamaya, mga benepisyo, mga bright side ng work from home. Pero makikita nyo rin po at marirealize nyo at the end of the program, may mga trabahong hindi talaga pwedeng work from home. Kagaya ng traffic enforcer. Di ba? Siya nga pala, yung nakapula dyan, nakapula na ale, no? Tumatawid ka sa maling tawiran. Work from home ako. Ako yung traffic enforcer. Di ba, no? Baka sa CCTV na lang umasa. Oo. Pero may papakita tayo, Ate Chris, para sa pagbabalik natin, ma-intensify pa natin. Ano ba yung sinasabi nating work from home na hindi pwede at saka yung pwede, no? Panoorin nyo to. Saglit lang to, 9 seconds. This is your pilot speaking. My name is Adrian Oberhensley. I'm working from home today. Kagaya no. Piloto. Alam ka naman siya ay mag-work from home. 'Di ba? Magugulat talaga yung mga pasahero niya pag nalaman nilang ang piloto ng eroplanong ito ay ako, si Captain ganito. And by the way, I'm working from home. 'Di ba? So, hindi pwede 'yon. Now, Ate Chris, sa ating pagtatalakay, marami ang talagang ang mga comment nila ay magbasa nga tayo nung nakaka-relate sa ating pinag-uusapan, no? Maganda kasi nag-i-interact din yung ating mga nakikinig dito at yung mga fans din, basahin din natin yung mga fans mo, no? Kagaya ni Pastora Cathy, sabi diyan, "Blessed morning, Coach Dave and Sister Marie Chris, galang pamit. God bless your life and be a blessing to others." O, yan, babasahin natin yan. Maganda kasi yan Yung mga nakakaranas ng work from home, yung mga nakaka-relate kasi hindi nila talaga alam yung idea ng work from home, ay napakaganda. Kagaya ni Ate Ining, sabi niya, "God bless po sa lahat ng taga-subaybay ng Kotse Wentuhan at dami naming natututunan." Di ba? Yun yung maganda dito, no, na nakakapagdagdag tayo. At wait, there's more, Ate Chris. Meron kang cheerer, sabi niya. Go, Ate Chris. Wow, talagang President ng Okay, eto pa. Wait, there's more. Mas matindi to. Si Doña Pantry. Babasahin natin yung kay Doña Pantry. Ayan. Shout out, Coach Dave. Proud sister here. Di ba?
Your proud sister here is Oo. good greeting, but we need your delivery here. Hindi. Later Bili na yun, po kayo later. sa Shopee. Oo, yan, binabati. Sino ba ate sa inyo? Si Ate Sheila o ikaw? Naku, tuwan-tuwa yan. Siya po, syempre. Wow! Ayan, na-broadcast ka tuloy. O, sige, sabi dito ng isa nating kamalig member, ang kapag kailangan yung maglilinis ng aircon, good morning at mapagpalang umaga sa aming ninong at ninang Jolas at Marivic Lasanas. Alam mo, Ate Chris, hindi mo natatanong, itong kutsuwentuhang Dave-Dave natin, nagbabatian minsan yung mga viewers, sila mismo. Parang gusto ko nga magkaroon din na isang episode lang na pagbabatiin ko lang yung mga kasi meron dito from Davao, meron tayong viewers na regular sa Palawan, no, sa Puerto Princesa, at ayan, nag-react yung kapatid mo, ha daw. Eto, from Pampanga, si Kuya Noli Balingit, praise God, blessed morning po, Coach Dave, watching from Masantol, Pampanga. Maraming salamat po, Kuya Noli Balingit. And eto pa, mas matindi, from Italy, ang aking nanay Lulu Entredicho. Alam mo ba, Ate Chris, na ang oras ngayon ay 1:00 ng madaling araw doon. Grabe. Pag natapos tayo, mga 1:30 to 2 o'clock na yan, no? So, ito ang isang comment din ng ating viewers, si Kuya Warren. Ito, work from home. Hindi siya work from home, hindi pwede ito. Sa akin po, Coach Dave, di pwedeng mag-work from home, di pwede dalhin ng ATM machine ng mga bangko sa bahay. Kagaya nun. So, no choice si Kuya Warren, kundi sila naman ay palagi ko essential yon, no, ate? Essential. Apo. Yung mga nagtitinda ng lugaw, essential ba? Essential po. Essential ang lugaw. Essential ang lugaw, ha. Yan, ha. Ang Coach Dave at your service po ay kami po ay sumasang-ayon na ang lugaw ay essential. Okay? So, tuloy tayo, Ate Chris, kasi mamaya may ipapalabas tayong raw video. When we say raw video, this is our disclaimer. Meron kasing mga damdamin ang ating pamilya, lalo na ang ating mga anak, when it comes to pag nagtatrabaho tayo, no? And in that way, kapag tayo nagtatrabaho, hindi natin alam pag pumapasok tayo, kasi nagkaroon ako ng experience sa aking anak na sa tuwing iiwan namin sila sa aming mga nanay or sa aming in-laws, they are feeling okay kasi alam niyang aalis naman, wala naman choice. Magpapakita silang okay sila, pero minsan sinubukan ko, Ate Chris, nung si Sayon pa lang yung baby namin. Kunyari, umalis na ako, tapos ginawa ko, umikot ako dun sa likod ng bahay. Sinilip ko siya dun sa kwarto na kanyang naiyak, very heartbreaking, no? Parang, they are pretending to be okay, and yet, syempre, pag pinakita nila hindi sila okay, hindi ka tutuloy ng pagpasok. Correct. So, may papakita po kaming video, ito lang po ang aming disclaimer. Ang bata po ay 4 na taon that time, November 2017. So, yung mga salita niya, very raw po yan. Wala siyang masyadong dictionary at Google pa that time. So, maaring may mga salita siyang mabanggit na parang simply because yun yung mga choice of word na nasa puso niya. Pero ang makikita nyo dito is yung intention bakit niya nasasabi yon. At after na mapanood naman natin to, pagpapaliwanagin yung nanay, no? Sa korte, no? So, panoorin lang po natin ito, parang simpleng kulitan lang, binidyo lang ng nanay niya, tapos makita natin yung damdamin ng bata. Kasi, papasok ka ba nito? Parang papasok ka, o ayaw kanyang payagang umalis, no? Okay, so, dyan lang kayo, panoorin nyo, may exam ito, ha? Tignan nyo at tayo magre-reflect after this. Sisirain ko yung office mo. Bakit? Sisirain ko yung office mo. Bakit mo sisirain? Wala ka ng office. Bakit? Sisirain ko mo rin yung mga boss mo. Hoy, wag. Wag mo na. Bakit? Sisirain ko. Bakit nga? Para wala ka ng boss. Paano ako papasok sa para magtatrabaho si mami? Walang boss, walang office. Hindi ka magtatrabaho. Bakit? Galit ako. Galit ako sa mga boss mo. Bakit nga? Ba't ka galit sa boss ko? Sisirain ko yung mga boss mo. Ba't yun Tsaka yung office mo. Saan ako papasok? Saan ako trabaho? Dito. Saan ako papasok?
Dito ka. Saan? Dito ka papasok. Ano po? Dito ka. Saan po? Dito sa bahay. Bahay. Office ba itong bahay? Yeah. O sa bahay. Ha? Ano po? Sisirain ko yung red na office mo. Red ba yung office ko? Yeah. Sisirain ko yun. Wag. Tsaka yung mga boss mo. Sisirain ko pa. Wala ka ng boss. Sisirain ko. Bad yun ha? Di ba? Bad yun, baby? Sisirain ko yung mga boss mo. No, bad yun. Tsaka yung office mo. Magpipray ka na lang kay Lord na. Anong pagpipray mo? Ha? Ano yung pagpipray mo? Oh, ayan, naririto po yung nanay para magpaliwanag. Ano ba ang Opo, istorya magpapaliwanag. talaga nito, Ate Chris? Magpapaliwanag po ako. Okay. Apo, so 2017 po yan 4 years old pa lang po yung anak ko niyan. At tuwing umaga po talaga, problema ko po talaga tuwing papasok ako sa opisina, humahabol po at umiiyak po talaga. May time pa natatakas ako. Minsan doon ako magbibihis sa sasakyan para lang hindi na ako makitang papaalis. So, alam niyo naman po yung mga bata, gusto nila halos katabi na lang yung magulang nila, o pwede lang nga wag umalis. Kaya sabi niya, mas maganda daw na kung gusto daw, mas maganda daw na sa bahay na lang ako magtatrabaho. Kaya galit daw siya sa boss ko, galit daw siya sa opisina namin. Dapat daw dito lang ako sa bahay, wag daw akong aalis. So, yun yung pinag-uusapan namin at that time. And nakakatuwa lang pong balikan kasi after so ilang years, answered prayer po siya kasi nga working from home po ako ngayon. Ayun Yan. po. So, the beauty, no? Beyond dun sa ginagawa. Ay, meron tayong good news, Ate Chris. Siguro, nadala ito nung video mo kanina, no? Yung kay Jetro, nagkatotoo daw Na-inspire. yung gusto ni, na-inspire si Ate Sheila. Sabi niya, Wow. papadeliver na lang po dyan ang Donya's Food Pantry, Coach Dave. Wow! Wow, may tunay. pang-breakfast. Ayan, may sagot dyan ng aking biyena. Sabi niya, tunay. Hindi, ang sinasabi niyan tunay, yung, alam mo yung damdamin na kung gusto lang sana ng magulang, na lahat sana ay work from home, yung tipong nakasakay dito yung anak mo habang nag-i-interview ka ng no? So, tunay na sinabi din ni Nanay Lulu, kasi nga siya ay OFW, na kung pwede nga lang mag-abroad sila sa tabi lang ng bahay, no? Doon sila nag-caregiver, no? Sana makita natin that the point we are enlightening dito sa ating pinag-uusapan is yung togetherness pa rin, no? As a family, kung pwede nga lang talagang may mga ways and means na makapagtrabaho, kasi hindi naman tayo pwedeng hindi magtatrabaho, hindi tayo kakain. Parang yun yung gusto mong explain kanina sa anak mo. Paano tayo, pag hindi tayo nagtrabaho, hindi tayo kakain, wala tayong pambili ng mga laruan mo, lalo yung ngayon, pambayad sa mga sa mga online mo, no? So, bigyan daan lang natin bago tayo magtalakay pa, kasi pag-uusapan na natin dito, Ate Chris, is yung side or bright side na, kasi may mga magagandang kwento, bihira akong makarinig base sa aking mga pakikipagkotsuwentuhan sa mga nagwo-work from home na at from the start siguro nag-adjust, pero puro sila almost maganda, no? At maganda rin na marinig namin from you yung mga ilang mga testimony after na bigyan daan natin itong mga pagbati, kasi baka pag hindi natin binati itong mga ito, mag-work from home na rin itong mga to, no? So, yan, si Kuya Perdan ng Mabuhay. Of course, ayan, habang tayo umiinom-inom tayo ng si ate, ay, alcohol pala to. Ingat po. Ngayon dito. Oo. Ate Doña Pantries, kape nga dyan. Alam ko yung marami ka dyan kape. Yan, si Ate Annalyn Gagarin, belated happy birthday po. Ate Ana, ayan, nag-birthday po siya noong nakaraang araw. Si Kuya Jess Lasanas, what are you waiting for? Tune in na para sa Dave ang usapang habang nagkakape. Wow, sana all nagkakape, no? Ayan, sila Ate Che, bumabati, mine-mention nila actually yung kanilang mga friends, no? Sabi ni Kuya Eljun, great and blessed morning,
Coach at sa lahat ng viewers. Ayan, si Kuya Romel naman, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Si Ate Catherine Orpiano, ayan, blessed morning everyone. Ang ating isang vlogger, kagaya mo rin, ate, no? Si Baby, ang Beauty Beyond Ashes. Pinagpalang umaga daw sa ating lahat. Ang isang mami, si Ate Eloise, blessed day. At si Jerix Briones, ayan, blessed morning po. Si Ate Che, isang mami din, blessed morning po. Ayan, sa lahat daw ng viewers at sa ating mga binabati dyan, no? At isang shout out naman, sabi dyan ni Kuya Eljun. Shout out po sa Mami Jo at kay Kuya Rapi. Nasa Nagkarlan pa rin po sila. Ingat po kayo dyan. Miss you po. Ayan, sila Ate Josie yan, nasa Nagkarlan, no? So, si Ate Annalie, binabati ang kanyang asawa, ang kanyang mga kaibigan, no? At ang ilan pa natin dito, si Kuya Elmo, pinagpalang umaga po ng Martes sa lahat ng anak ng Diyos. Ayan. So, si Dean Charlemagne Labinya, no? Ang atin pong president ng Laguna University. So, magandang umaga po, Dean Charlemagne Labinya, and also the president of Samahan ng Makabayang Kabuyenyo o Samaka. Okay, salamat po din. At sa ating mga listeners pa, viewers, of course, na merong mga pagbati dito. Of course, sabi ni, may magandang dito. Ayan, si Pastora Dan Aguilan at sa ating Nanay Buena, Mami Buena, Pastora Buena, sa buong Aguilan family. Ang aking classmate from elementary, high school, at best friend pa rin, magandang umaga, Arnel, no? At sa buong Amado family, mapagpalang araw din sa inyong lahat. May babatiin tayo from Puerto Princesa, Palawan, ang city architect ng City of Palawan dyan sa Puerto Princesa, si Architect Ninong Oni Tebes, si Ninang Grace, no? Yan yung ating pinuntahan last time sa Puerto Princesa at siya ang city architect ng kanila pong government doon sa Puerto Princesa. Good morning po at nagbabati. Sabi ni Ate Ana, Sheila ay nagkatotoo daw ang gusto ni Jetro na mag-work from home ang mami niya. O, di ba? May prophecy siya. Saan ako magtatrabaho? Dito sa bahay. Saan ako mag-office? Dito, office mo sa bahay. O, di nagkatotoo. Di ba? So, yan ang magandang no? Sabi ni Ate Lisel Castillo, cutie-cutie mo talaga, baby Jetro. Di ba? Baka si Jetro ang bigyan natin ng programa sa susunod, no? Sabi ni Ate, maganda dito, Ate Chris, nakikita mo rin yung reaksyon ng ating mga viewers na talagang sila ay natututo in a way sa mga simpleng discussion. Kasi yung iba talaga, work from home. Paano ba mag-apply ng work from home? Akala nga nila trabaho yung work from home, no? May nag-good morning sa'yo dito. Mary Jane Di Matera. Good morning, Sister Marie Chris. Galang pamit. Ayan. Sabi ni Ate Josie from Nagkarlan, go, Ate Chris pamit. Inspirasyon ka sa lahat. Oh, so talagang parang talagang may mga sinabihan mo ba to? Sabi ni Kuya Jess, ang programang, may hakot, no? Sabi ni Kuya Jess, ang programang Balanse, hindi lang pang work from home, pampamilya pa. Diba? Talaga naman, no? Si Maricel Mirabales, wow, nagalang, sana all. Ayan, Ate Sheila, may nagre-react dito, sana all daw, mabigyan ng deliver. Sabi ni Christian Ibarra, blessed day, Sir PCGS Colonel, no? CNP Galot, magandang umaga po, Colonel. Salamat po sa inyong pakikinig, no? Sabi din ni Christian Guevara, blessed day Kuya Raymond Marcelino. So dito ay talagang sa programa magkakasama-sama lahat. Yung viewers, sa kapwa viewers, yung nagdi-discuss, yung host. Minsan nga may nag-guest ako dito parang ayaw ko nang magsalita. Yung last Thursday, yung pastora ng Southville Marinig, naging guest ko, yung Super Mami. Aba, parang gusto na akong palitan sa Okay lang yon. At least nakikita natin na nung una parang paano natin uubusin na isang oras, pero at the end of the program parang bitin pa, no? Sabi nga ni Ate Minda, ito yung programang hindi pwedeng hindi ka matawa. Minsan naman maluha. Punong-puno ng aral sa buhay, maraming motivation. Ako, maraming salamat po. So, balik po kami ni Ate Chris, baka malibang kami sa pagbabasa ng mga, minsan nakakalibang din no, parang nakikinig tayo sa kanila. Nagiging both ways.
Sila, as viewers sila na nanonood sa atin, natututo. Tapos pag binasa naman natin yung mga mensahe nila, yung reflection nila, yung kanilang mga observation at yung mga comments nila, natututo din naman tayo. Now, balik tayo Ate Chris sa pinag-uusapan natin. Nung naipaliwanag mo kanina, ano yung work from home. Nasabi natin sa kanila, hindi naman lahat pwedeng maging work from home. Tapos, pinakita natin sa kanila yung istorya ng damdamin ng ating mga anak, mga mahal sa buhay kapag nagtatrabaho tayo far away from them. At ngayon nga nagka-work from home, kumusta naman ang istoryang kwento ng nagwo-work from home? Talagang Okay. tunay na buhay na yan. Ate Chris, Opo, please. opo. So, in any kind of change po, kasi change ito dahil ilang taon ka nang nagtatrabaho na sa isang opisina ka. Tapos biglang dire-diretsong sa bahay. Talagang nung una, medyo may adjustment din po. Mahirap kasi una yung connection mo, yung internet sa bahay compared sa internet sa opisina, syempre mas malakas yung dun sa opisina, yung connection. Ngayon yung pag may mga meetings, yung distraction, yan yung may mga disadvantage. So i-discuss ko muna yung mga disadvantages, Coach Yes po, Dave. please. Para din sa impormasyon ng ating mga tagapakinig. Yun nga, may distraction, nandiyan yung magmi-meeting ka, may tatahol na aso, o kaya biglang may anak na papasok sa kwarto or may maingay, may mag-aaway, ganyan. So, may mga ganyan pong mga senaryo at meron din pong time na yung syempre, yung nahahati yung attention mo sa ginagawa mo sa trabaho mo at the same time yung kailangan mong gawin sa bahay. Minsan may urgent, ganyan, sa bahay. Pero yung pong mga disadvantages na 'to, mas nalalamangan po niya yung, mas lamang sa kanya yung mga advantages. So meaning the benefits outweigh the yung mga, disadvantages nga po. So ano yung mga benepisyo ng work from home? Para sa akin po, siyempre mas may oras ako sa pamilya. May time na nagkasakit yung anak ko ng halos isang buwan, hindi ko kailangang mag-absent, hindi ko kailangang mag-leave para maano siya, maalagaan siya, ma-assist siya, mag-nurse sa kanya. And then kahapon lang po, graduation ng aking grade 6 na anak. 4:00 ng hapon, virtual din. Virtual din ako nagtatrabaho, so hindi ko kailangang mag-absent din para umattend ng graduation. Nakakapagtrabaho ako habang nanonood ng graduation niya. At siyempre po, more bonding time with the family. Tas yun nga, yung anak ko, minsan kapagka gusto kong halimbawa magpahinga saglit dun sa maghapong pagko-computer kasi nakaharap ko sa computer, minsan makipaglaro lang ako saglit o kaya umidlip saglit. Mahiga, kailangan lang sigurado kang magigising baka mamaya pagtingin mo ano na pala, uwian na pala o kaya oras na pala ng end of the day na pala. At yung yun din pong siyempre kapagka po, may mga activities extra mga bagay kang nagagawa na dating hindi mo magawa 'pag nandun ka lang sa opisina. Kasi una yung travel time mo din kinakain din yung oras mo, gigising ka ng maaga dati, ngayon hindi mo na kailangang gumising na maaga. Tapos kahit na naka-shorts ka lang, kagaya ngayon maganda yung pangtaas natin, 'di ba? Pero 'pag bawal tayong tumayo. Okey, tapos kapagka minsan may mga meetings or puwede kang umattend ng seminar na hindi naman required naka-on cam, puwede kang nakahiga lang, ganyan. So, habang nakikinig, kung hindi naman required mag-on cam, but of course kailangang attentive ka pa rin. At marami pa po, actually marami pang mga, siyang mga benepisyo more than the disadvantage, mas marami po siyang advantage. And this is really a blessing actually, yung work from home. Although may mga times na kailangan kong humanap ng magandang puwesto 'pag magmi-meeting ako, kasi minsan may time na kailangan kong hindi ako makakapag-mute kasi, halimbawa may presentation ako, kailangan naka-on cam din. So, wa-warningan ko na lang sila, "Please lang walang maingay." Ganyan na lang ang gagawin ko. Tas hahanap ako ng puwesto na puwedeng kahit may sumulpot, hindi sila makikita, yung gano'n. And ensure lang na maayos yung internet connection para rin dire-diretso yung ating, pagsasalita kung may meeting or may presentation. So, ayan po at saka yun nga coffee time daw, mas may coffee time, maagang nakakauwi kasi hindi pala ako umuuwi dahil nandito na talaga ako. So, maagang nakakapag-set up for coffee time, tapos 'pag may mga gawain pa po sa ministry kahit na anong oras puwedeng isingit at, may time pa rin po ako minsan pagka gusto kong mag-de-stress
yung to break away from the whole day na ilang oras na halimbawa nasa computer din, mga ilang minutes minsan magwo-wallpaper ako, mag-aayos ako ng bahay, kukutingting ng kung ano-ano dito. So, ayan po yung mga pantanggal ng ng stress dito po sa sa habang nagwo-work from home. Kaya praise God, I really thank God dahil may ganitong opportunity na I think hindi rin nga po talaga nabibigay sa lahat because of the nature of their jobs. But then, binigyan ako ng ganito ng Lord ng ganitong opportunity kaya ginagamit din naman natin. Meron din po akong vlog, the Wow. motivational emoji. So please please like and share my FB blog. At meron pa pong Yes. isa, Working Women for Jesus, FB page din po 'yan, blog din po 'yan. So siguro susunod po vlog naman. Oo. Pero pinag-aaralan pa natin. So Yes, ayan yan. po yung mga mga advantages, disadvantages. Ang saya-saya. Actually, Ate Chris, habang ikay nagkukwento, natatawa ako doon sa mga nagko-comment. At nagkakaroon tayo ng idea, parang may gustong mag-guess. Oo, may work from home dito na parang gustong i-guess natin sa Webes. Oo, si Ate Desiree ba yun? Ayun. Oo, praise Ayun, God at lumabas na. nakapag-work from home din po today. Parang Amen. gusto niya ring Praise i-share, God. no? Kung ano naman yung klase ng kanyang work from home, di ba? So, eto, Pwede. nasa Taiwan to. Isang nag-comment si Ate Cecil from Taiwan. There is power in confession. Answered prayer si Jetro. Blessed good morning to all and stay safe everyone. So, habang nanonood siya kay Jetro, nakita niya na prayer request pala ni Jetro ay yung makasama niya ang mami niya while working. That was almost 4 years ago, di ba? Wala pang pandemya, wala talagang ang mga bata. Alagaan po natin yung mga yan, no? They can see beyond sa panahon ngayon eh, no? So si Ate Eloisa naman, meron siyang pinapaliwanag dito, no? Sabi niya ay yan. Skeletal. Skeletal workforce po kami. Alternate ang pasok sa office at work from home. Imagine po, work from home with a toddler, 1-year-old, mahigit po, nakagaya ni Samuel na very active. Mga active talaga mga Samuel. No? Pero it's a blessing po talaga. Alala din. Oh, may naalala tayo, no? May naalala Pero it's a tayo. blessing po talaga to, work from home, more time with family. Yun naman yung, alam mo, minsan may mga ano tayo, may mga sigh tayo, parang sabi natin, ang hirap din na mag-work from home. Meron dito, nakaka-caps lock pa, Ate Chris. Parang talagang ano, sabi ni Kuya Ramil, napakahirap ng regular sa bahay ang work. Ito naman, ang hugot nito is parang wala pang work from home. Regular na talaga siya sa work. No? Kasi siya may computer shop siya na nasa bahay. O kaya naman, baka yung iba, in other way, ay gawaing bahay ang work nila. Do, iba naman yun. Diba? Gawaing bahay talaga yun. Hindi pa uso ang work from home. Gawaing bahay na. Meron naman dito nagpapabati, dinalaw daw sila ng anak nila. Si Kuya Perdan, pa-shout out nga po sa anak namin, Coach Dave, na si Dandan. Nadalaw po ngayon sa amin, nakikinig po siya ngayon. Okay, salamat po Kuya Dandan. No? Sabi ni Ate Janet, super mom, inspiration to us. Ayan, parang Thank you. meron tong Praise God. sinasabi, no? Parang meron siyang gustong naggagan- hingin sa inyo. Oo, meron siya. No? Oo, okay. So, si Ate Annie Domingo, blessed morning everyone from Eco Trend Subdivision, Bacoor City, Cavite. Ayan, mga taga Cavite. Ayan, talagang aside from this kasi, ate, may mga hindi ako nababasang pagbati. Baka may makaligtaan lang tayo. Like yung watching lang, hindi sila nag-message, no? Si Kuya Noli Tayam, no? May mga dito kasi watching lang makikita natin. Although, pag hindi sila nag-message, hindi makikita sa ating live screen, no? Si Ate Lisel, kanina nabasa na natin yan. Okay, so Kuya Sunny Ramos. lahat ng mga, Ayan, okay. baka meron ka dyan sa iyo na syempre yung friend mo, makikita mo. Ayan po. Eva Abila Kuya- Borok. Ayan. Sige, Kuya magbanggit ka Sunny, ni ate. yan. Si Kuya Sunny Ramos. Oy, si watching. Kapitan Sunny, naku, Kapitan Sunny, Oo, magiging kapitan, nakikinig sa atin, no? Si Jasmine, ayan, nakikinig. Si Ate Leia Guanson, good morning daw sa ating lahat. Of course, yung iba natin, si Ate Crisanta, Chato, at sa mga taga Surigao del Norte, yung Chato clan sa Surigao. Of course, ang lahat ng ating mga listeners all the way from Canada. Yan, may mga Canada watching po tayo. Of course, sila Kuya Rayman, sila Ate
Arlene De Ala. Of course, si Jen Gadiana. Blessed morning po, Ate Rina Solomon. Ayan, ang ating mga suki, no? Divine Maglinte. Watching po sila. Maraming salamat po. Of course, sa lahat ng mga hindi man nagkaroon ng pagkakataon mag-type ng kanilang mga mensahe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan, si Ate Eva. Good morning po, Kakochi Dave. Ako po talaga matagal ng work from home. Umpisa sa paggising sa umaga hanggang sa gabi, talagang walang tigil ang trabaho. Ano masasabi mo doon, Ate Chris, sa mga wala ngang work from home pero embedded na sa kanila yung trabaho? Super mom to, si Ate Eva Abila Borok. Amen. Talagang mga super moms. Ayan yung mga nagtatrabaho na kahit walang sweldo talagang hindi napapagod, 'di ba? Kaya ayan, praise God sa mga super moms na kagaya mga momshies diyan, kaway-kaway, taas ang ating bandera, mga mami, mga nanay. Praise God. Anyway, ano naman yan 'di ba? Nasa month pa rin naman tayo ng Mother's Day. Sabi ni Opo. Ate Elaine, Misa, sending love and support to Chris Pamit, Coach Dave, and all Hello. listeners. Nako, maraming Hello, salamat. Eleanor. Eleanor, Hi. ayan. Hello Good to morning po, maraming... yan, mga taga Manila Water. Yan po. Kaya pala marami tayong tubig ngayon. Si Kuya Rolly, yan, taga third floor, 3-story ang bahay nito. Si Mami naman, asawa ko, nawalan ng work ng pandemic. Work siya ngayon sa home namin. Grabe, work niya araw-araw. Pabor ng Diyos ang nangyayari sa... Mhm. Kaya, Amen. ayan. So, Totoo po positive, no? Almost positive ba nating masasabi, Ate Chris, na nagkaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng pagkakataong magka-work from home? As we end this program, ano ba yung nakita nating mga blessings at ano ba yung encouragement na pwede nating ibigay naman sa mga tao na nagwo-work from home na ang feeling nila parang lalong gumulo nagkasama yung gawaing bahay, andito yung pamilya ko, tapos eto ako. So paano natin sila makikita nila yung mas essential na nangyaring mabubuting bagay sa pamilya at the same time hindi tumigil sa pag-work? Ate Chris. Amen. Apo. Amen. Yeah, actually in everything po talaga let us give thanks to God because whether we are working from home or we are working at the field or working in in the workplaces po mismo or combined skeletal because work is a blessing. So dahil po 'di ba sa ngayon marami po talagang nawalan ng trabaho and napakabuti po ni Lord dahil hindi po tayo nawalan. Meron pa rin po talaga na kahit na yun nga nasa bahay, nakakapagtrabaho and at the same time kasama pa yung family. Which is eto po siguro talaga yung pangarap. Kung hindi man talagang pinagpe-pray, pangarap ng kahit sinong nanay po siguro, yung makasama yung pamilya lagi, everyday. Na as in hindi na mahiwalay yun po siguro. Kaya both ay binigay po ni Lord yung makasama mo yung pamilya mo at the same time you provide for them, you help provide for their needs through this job, through working from home. But then again, sa mga wala po sa ganitong sitwasyon, kung hindi po nabigyan ng ganitong opportunity, still thank the Lord that you have a work, you have a job. At ano pa man yan, kung halimbawa man na hindi naman yan job, yan ay business, then of course, thank God because hindi naman din lahat nabigyan ng opportunity magka-business. So, I just gusto ko lang pong sabihin sa bawat isa na ang bawat bagay po na nangyayari ay pinahihintulutan po ng Lord. Kaya yan po ay lagi po nating ipagpapasalamat and make every opportunity na pagyamanin po natin kung ano po yung pinagkatiwala sa atin. Kagaya po kasi yung work from home, hindi po tayo nakikita ng mga boss natin. Lagi. So sa amin, sa case namin, meron po ang ginagamit po namin sa office, means of communication is MS Teams, Microsoft Teams, dati Skype, ngayon MS Teams. So ang MS Teams kasi usually kapag naka-login ka, meron siyang yung status mo online. So kapag let's say matagal kang mga ilang minutes kang wala sa computer mo, away. So malalaman din ni boss kung wala ka doon sa may computer mo. At syempre kapag may mga nakaset na mga meetings, naka-calendar naman 'yan, then kailangan mo siyang attenan, kailangan mo pa ring maging on time. Sa mga staff naman namin, sila nagla-log-in sila sa aming parang meron kaming timekeeping system. Papasok sila doon,
i-type nila yung login nila and log out. But para sa akin, yung mga staff ko, hindi ko naman sila nire-require na mag-online agad ng 8 or 7, kahit mga 9 a.m. basta kumpletuhin nila yung 8 hours. So, gano'n naman. Pwedeng maging flexible. Yun yung kagandahan. Kaya I really thank God that for this blessing, and I pray that everyone would also be able to experience the same blessing. But then let us always be thankful for whatever we have right now. Ayan po. Yan, maraming salamat. At shout out din sa aking nanay Baby Lou Aguilar dyan sa Pangasinan. Nako, miss na naming magpunta dyan. At habang nagkukwento si Ate Chris kanina regarding the positive side ng work from home, yung iba ay nakakaisip din tuloy sila na at the same time pwede namang mag-isip din ng negosyo na nabanggit mo kanina no, na ang negosyo nila ay ginagawa nila sa tahanan. At ang maganda nito, Ate Chris, nakakatulong yung pamilya, no? Kasi ngayon talaga yung kalaban din ng mga bata natin is yung boredom yung naiinip sila. So, nagkaka-idea yung ating mga viewers na, work from home, ganun pala yon. So, pwede palang maging work from home yung aking business. Nagluluto ako ng lumpia, di ba? Naggagawa ako ng kaping bigas, gumagawa ako ng mga plantitos, di ba? Parang, so, napakaganda na naiisip natin na sa totoo lang, nagpandemya and yet, ang Diyos, napakabuti na sabi mo nga kanina, hindi tumigil yung trabaho, nagkaroon ng kaparaanan at ito nga yung isa sa kaparaanan, work from home, nagkaroon ng mga business na isinilang sa tahanan, nagkaroon ng mga pag-unleash ng mga talents, no? May talento pala tayo sa pag-renovate ng ating bahay, di ba? Yung mga gamit na hindi dating napapakinabangan, na i-convert sa kapaki-pakinabang na gamit, no? So, napakaganda. At ito nga si Mami Baby Lou Aguilar, yung binati ko sa kanina, Pangasinan, ay meron silang restaurant, no? At dahil nga din sa pandemya, nanatiling essential yon at hanggang ngayon pinagpapala ng Panginoon. So, maganda rin na nagkakaroon tayo ng pagbabahagi ng mabuting balita. In a way kasi, itong ginagawa nating programa, kahit isang oras lang ito, may tinatalakay tayo na napapanahong issue. Nagkakaroon ba ng kaisipan yung mga tao na hindi pala totoong wala ng pag-asa? Hindi pala totoo, Ate Chris, na nagpandemya tayo, end of the world na tayo. Pwede palang magsimula ang Diyos ng panibagong yugto ng buhay mo na mas lalo mong makikita yung kadakilaan ng Diyos. So, as we end this program, Ate Chris, at sa ayaw naman sa gusto natin ay matatapos din ang programang ito, pero they can still watch us, no, sa replay after nating mag live broadcast, kasi ito ay nakapost sa ating Facebook page at pwede pa ring patuloy lalo na yung medyo na late ng panonood ng live, mapapanood nyo yung buong segment nitong episode natin ng Kotsewentuhang Daydayan kasama si Ate Ma'am Marie Chris Galang Pamit, no? At mababasa natin dyan kanina na siya po ay isang regional HR manager ng APAC o Amcor Flexible Asia Pacific. So, again, maraming salamat, Ate Chris, sapagkat kami ay iyong napaunlakan. No po, alam ko na kahit na work from home ka, ay medyo, syempre, busy ka rin naman, pero still, nagkaroon ka ng panahon. So, konting departing words lang po at ano pong pwede nyong sabihin bago tayo mag-pray, Ate Chris? Yep. So again, for everyone, sa lahat ng mga nakikinig, in everything give thanks because God, He really moves in mysterious ways. Totoo. Hindi lang love Hindi lang love ang nag-move in mysterious ways, but God is actually God. Because God is love. Ayan. So, lagi lang nating ipagkatiwala sa Kanya whatever situation na meron tayo kasi siya yung kikilos para sa atin. Kung minsan nagpipray tayo, hindi agad nabibigay, sometimes years bago natin matanggap, but then dumarating po yun at the perfect time. So just be patient, just trust in the Lord, and keep your faith, keep on praying, and He will grant the desires of your heart according to His will. Ayan lang po, Pastor. Amen. And Coach Dave. Maraming Thank you so salamat. much, everyone. Maraming salamat. So, ayan, humahabol pa ang nanay ko, no? Si Nanay Baby Lou Aguilar. Hallelujah! Sabi niya, sa kabila ng pandemic, lalo ko nakita ang kabutihan
ng ating Diyos na buhay. Well, yun naman po talaga, no, ang katotohanan na dapat tayo pong mga kakotsiwentuhan natin every Tuesday and Thursday at may clamor, Ate Chris, na gawin daw araw-araw. Aba, kala niyo madali yung programa. Kasi nga, parang ang tao, gusto nila araw-araw silang mai-encourage na gumising tayo na may pagpapasalamat sa Panginoon kasi buti nga, huwag daw tayo magrereklamo kung wala tayong tulog sa sobrang trabaho. Magalak tayo. Mas mahirap daw, Ate Chris, kung walang gising. walang Hirap yan. gising, di ba? No? Okay na yung walang tulog, sabi nga ni Senator Joel Villanueva, kaysa wala tayong gising. Ayan, so maraming salamat din po sa mga nanood, no, na talagang sumubaybay ng ating programa, na ang ating pong pinag-usapan sa araw na ito ay siyempre ang kotsiwento ng ating mga work from home. Nakasama natin again si Ma'am Marie Chris Galang Pamit, no, at sa umagang ito tayo dadako, Ate Chris, sa pananalangin. Of course, I will going to pray sa ating mga viewers. In a way, meron silang mga, syempre sabi nila sana all, 'di ba? Hindi natin maaalis sa kanila na makita nila, sana may mga maranasan din silang blessing, and this prayer will give us the faith and yung willpower na manampalataya tayo sa Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Walang bagay na nalilingid sa Diyos. Even yung sitwasyon nyo po ngayon, kayo mga nakakapanood, even ng replay ng programang ito, habang nananalangin po tayo, tignan nyo ang sarili nyo at makita nyo ang plano ng Diyos sa inyo, why itong mga bagay na ito'y pinapahintulutan ng Diyos para lalo tayong lumapit, magtiwala. Samantalahin natin, no? Kagaya ng sinasabi namin ni Ate Chris na samantalahin natin ang pagkakataong ito na lumapit sa Panginoon. Kasi itong top situation natin ngayon ng pandemic ay pinakikita lang natin na papakita sa atin ng Diyos na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. And with that, let us pray. Ate Chris, join me in this prayer. Panginoon, marami pong salamat sa amin pong talakayan na alam namin na ito po ay nagdulot ng napakalaking pananaw sa mabubuting bagay na nagaganap pa rin na ginagawa mo sa buhay namin sa kabila ng pandemyang ito, sa kabila ng marami at milyong-milyon ding tao ang nawalan ng trabaho, napabalik sa kanilang mga bansa dahil nawalan sila ng trabaho abroad, or yung iba po ay nanatiling nasa abroad at hindi makauwi. At Lord, alam namin yung longing ng family, yung members nila ng pamilya na sila po ay nais na makasama. At naging pagpapala nga po sa amin ang panahon na nagkaroon ng mga work from homes na mga trabaho wherein ang mga nanay o ang tatay, ang miyembro ng pamilya ay nagkakasama-sama at tuloy pa rin po ang kanilang pagtatrabaho. Lord, we pray na sa sitwasyong ito, mas lalo pang lumabas ang mga opportunities, mga pagkakataong bubuksan mo. Maybe ang pandemyang ito'y nagsarado ng pintuan ng maraming mga plano ng mga tao. But then, O Lord, magbubukas ka naman ng maraming bintana ng opportunity. And we feel, Lord, through the power of your Holy Spirit, na nire-release mo po, Panginoon, ang maraming pagpapala. Binubuksan mo ang maraming opportunity ng trabaho, ng negosyo, at the same time makakasama pa namin ang aming mga mahal sa buhay. Lord, above all, i-bless mo rin ang aming guest, si Ate Chris, at ang kanyang buong pamilya, si Kuya George, ang kanilang mga anak. Lord, mula kay Mark, kay Matt, kay Jethro, Panginoon, at sa pamilya ng Galang, sa pamilya ni Kuya George, ang Pamit, at ang kanilang trabaho, gawin mo silang pagpapala, not only sa kanilang company, kundi sa lahat pa ng lugar, pagpala sa mga virtual na kanyang speakings, o God, sa mga guesting niya, marami pang tao ang mabless, mahamon at ma-challenge na merong mabubuting bagay sa kabila ng mga pagsubok na ito. Salamat po sa aming mga viewers. Lord, we declare that you are the Lord over this day, at pagpapalain mo, Lord, something good is going to happen. The rest is yet to come, Panginoon, at maraming salamat sa iyo ang papuri. Soli Deo Gloria, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay magsabi ng Amen, Amen. Maraming salamat, Ate Chris, regard sa iyong pamilya. See you po, at sana magkasama pa rin tayo kahit sa ibang issues at talakayan naman, no? Ng ating kotsiwentuhang
Dave Daban. Again, sa mga viewers, thank you. Maraming salamat po, We love everyone. you. God Ayan, bless God bless you po sa muli po nating pagkikita sa mga susunod nating edisyon ng Kotse-Wentuhang Dave Daban. Dito lamang po sa Kotse Dave at your service. Ate Chris, maraming salamat po. Thank you po. Babalikan Thank you kita po. after. Like us and follow our Facebook page. This is Coach Dave at your service. Thank you. Stay blessed.